Oh, okay na, naka-record na po ito na. Okay na, start na po ah. First login po tayo nung 105. Tapos password. Ayan po, i-enter nyo lang po sa website natin, chantal.net. Okay? Tapos, login. Wala na. Sino pa po yung hindi nakapag-try mag-encode ng orders? So, first, wala pa po lahat eh. Wala pa lahat. Zero po ako. O sige, mag-start na lang tayo mula sa umpisa. Bali, ito po yung, pag nag-login po kayo, ito po yung makikita nyo, di ba? Kasi kung cellphone po yung gamit nyo, magkaiba po siya. Pero same lang naman din yung arrangement lang nitong dun sa cellphone, may makikita kayong parang 3 guhit sa upper right. Yun yung i-click nyo para lumabas tong mga menu na to. Yan, yung menu na yan. Sa cellphone yung sinasabi ko i-click nyo yung 3 guhit na pahiga para lumabas tong mga menu na to. Tapos ito yung dashboard. Yung dashboard. Andyan yung dyan yung mamamonitor yung mga kinikita nyo sa dashboard. Tsaka yung mga top seller natin, ganyan. Ayan, mga announcement dito, bulletin board, announcement. Sa cellphone, iba ang arrangement niya, pero magkakasunod lang yan. Kasi maliit lang yung screen ng cellphone natin, di ba? So, same lang din yung makikita nyo, pero scroll up lang kayo ng scroll up, makikita nyo naman lahat yan. Yan po. Tapos, paano mag-encode ng first customer nyo? Dito po, pupunta po kayo dito sa customer. Tapos click nyo lang po yan. Shop for customer ang next. Ayan. May naka-ready na po ako dito na i-encode. Kunwari yung client nyo, nag-text sa inyo, pa-order po ng, kunwari ito. Kunwari lang messenger to. Tapos sabi niya, reseller. B. Yan yung message niya. Pag first customer nyo po siya, dito nyo po i-click itong new customer. Pag first kunwari bago lang siya, pero pag may record na po siya, dati na siyang umorder sa inyo, dito nyo siya makikita o kaya naman dito sa search. Kasi kumbaga itong list natin dito hanggang 5 name lang eh. So, kapag yung mga luma, mamumove yan sa ilalim. Ang nandito sa yung mga huli yung 5 in-encode. So, kung luma na siya, pero natatandaan nyo na dati nyo na siyang client, search nyo lang yung pangalan niya dyan. Kunwari, siya si Albert. Type nyo lang, Albert. Yan, select nyo lang yung may Albert. Kapag dati na siyang customer. Pero pag new siya, wag nyo kakalimutan i-click to. New customer. Yung iba kasi nagkakamali, porket nakita nila ito, rumirekta na sila dito. Hindi tayo dyan mag-encode. Dito, ng new. Tas eto na yung client ko na umorder. Pag desktop ang gamit nyo, ang gawain ko, kinakopy para iwas sa pagkakamali ng pagta-type kasi baka mamaya mamali ka ng type ng number. Ito, diskarte ko lang to Kinakopy ko na lang siya ng ganyan. Tapos, paste ko siya dyan. Tapos, umpisa dito. Kunwari, ito, apelido. Dadrag mo na lang siya dyan ganyan. Tapos yung cellphone na, double click lang. Ayan, double click. Para ma-select siya. Tapos, minumove ko na lang. Ganun lang. Tapos, etong V, yung gitna yan. Kahit wala na tong middle name kasi hindi naman yan nare-recognize ng computer. Okay lang, wala yan. Tapos yung address, 21 Rizal Street. Ganun lang. Tapos, ganito, wag niyong kakalimutan. Kapag may umorder sa inyo, i-check nyo agad yung, yung address niya kung kompleto. Kailangan merong probinsya or yung mga probinsya na yan. Kung sa Manila siya, NCR, 1st District, 2nd District, 3rd, 4th. May mga sakop naman yan Kung kunwari dito sa 1st District. Ayan yung sakop ng 1st District. Tapos pag 2nd District,
Ayan din yung mga sakop niya na city. Yan. Yung Mandaluyong, basta pag sa, ito na lang, pag sa Manila yung client nyo, 4 lang naman yung pagpipilian eh. First, second, third, fourth. Kung hindi nyo kabisado kung nasa ang district siya, select nyo na lang lahat yan, tapos hanapin nyo dito yung city. No? Tapos, kunwari, wala doon, o de, punta kayo ng second district. Hanapin nyo dyan yung city niya. O, tapos, third district. Yan, third district. O, hanapin nyo ulit yung city. Sa fourth, ganun din. Ito naman yung sa fourth. Kunwari, itong ano ko, client ko, ito sa ano siya, Nueva Ecija siya, di ba? Hanapin mo dito yung Nueva Ecija. Nueva Ecija. Tapos yung city niya, Gapan. Ayan o, Gapan City daw siya. So, Gapan. Tapos barangay San Vicente. Yun yung hahanapin nyo lagi sa kanya, ha? Yung probinsya, tapos yung city or municipality, tapos barangay. Kung na-provide niya yung tatlong yan, pero wala siya nito, kailangan pa rin kasi ito eh. Kasi sa loob ng isang barangay, malaki yan, hindi naman mahanap agad yung address niya eh, di ba? So hingan nyo siya ng street or house number o purok o kaya sitio, yung mga ganun. Hindi pwedeng ito lang yung ibibigay nila sa inyo. Tapos ito, delete ko na to kasi na-encode ko. Okay. Ayan. Tapos ito yung minsan ayaw mag-sub. Ito kung may landmark, mas maganda. Lalo kung liblib yung lugar niya. Hingan nyo siya ng landmark. Kunwari, near, in front, ganon. In front of 7-Eleven, ganyan. Na. Pag walang landmark talaga siyang ma-provide, okay lang. Basta ito, kompleto. Tapos ito, pag sinubmit nyo ayaw. Bakit? Kasi yung phone number, wag nyo hahayaan na may space. Kasi bilang ng system yan eh, para alam mo kung kompleto yung number. Kasi kapag, kumbaga parang hindi yan magsasubmit kung kulang yung number. May prompt siya na, ayan no, valid number. Hindi rin siya magsasubmit kung sobra. So nabilang yung space niya. Ayan no, kaya i-backspace mo. Kailangan yan. Kumbaga bilang ng system yan na 11 digit yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yan. Walang space. Tapos submit mo na. Confirm. Ngayon, di ba na-add ko na siya sa add new customer. Eto na siya, oh. Mapupunta na siya dito. Ngayon, ang ginagawa ng iba, bakit nag-encode na ako dito, tapos uulit na naman dito. Hindi mo na kailangan ulitin dito. I-click mo na lang siya. Kasi nasa listahan na siya. Nagawan mo na siya ng profile. I-click mo na lang. Kunwari ito, si John Malcolm. Dati siyang umorder, tapos nagre-repeat order siya, i-click ko lang siya. Kasi may record na siya eh. O yan, no, may order pa siya, hindi pa na-deliver. Pag ganyan ang lumabas, ibig sabihin meron pa siyang order sa inyo na hindi pa na-deliver. O kaya sa iba siya may order. O kaya eto si Binyas Bin. I-click mo na lang, tapos kusang mapupunta dito yung details niya. Okay? O, proceed tayo kay Jennifer. So, ayan na. Kusang mapupunta dito yung details ni Jennifer. Ayan. Oh, saan galing to? Tapat ng Baltasar Apartment. Ayan, tas ganito. Kung ano yung in-encode nyo sa kanya na address, kusang madedetect ng system yan, no? Cabanatuan City ang may sakop sa kanya. Kunwari, nilagay nyo dito, Bacoor, tas Cavite, barangay niya. Sa Bacoor din yung barangay. Kusang lalabas dito yung branch na nakakasakop sa kanya. Tsaka COD siya. Yan. Tapos, okay na ha, andito na yung details niya. Yung iba nagtataka, hindi daw masubmit yung order, hindi maklik. Kasi nga, hindi mo clinic yung pangalan dito. Hindi mo clinic. Bakante yung name dito. Kunwari yung order niya, gluta. Click nyo lang yung box dyan. Tapos, pag desktop ang gamit nyo, type nyo lang yung quantity. Tapos, pag lumabas dito yung price, ibig sabihin, okay na yon. Pero pag hanggat walang lumalabas na price dyan, ibig sabihin, hindi na-type yun ng maayos. Kasi minsan sa cellphone, hindi lumalabas eh. Pag naglagay ka ng 1, minsan box lang siya, tapos hindi lumalabas yung number. Eh, hindi ko alam kung ba't ganon. Basta ang palatandaan lang namin na okay na yung tinype ko na 1 kapag may price na dito. Tapos yan. Tapos yun, di ba SRP natin is 990 sa gluta.
Pero ang sinasabi natin sa client, Opo. dugtong na lagi ang 185 ba? Kasi kapag sinabihan mo sila ng 990, tapos pag i-deliver na, noon mo palang sasabihin na, ma'am, may shipping fee tayo na 185. Yung iba, ayaw na kasi mahilig kasi tayo sa libre eh. 'Di ba? Pag sinabi mong may shipping fee, ayaw na nila. Pero idikit mo na lagi yung 185. So sabihin mo, magkano yung gluta nyo, ma'am? 1175 po. Ganon. Wag mo na sabihin na 990 plus 185. Yun. Isang way to para ma-inquire nyo yung price ng ng mga product natin. Tapos dito nyo makikita yung mga promo. Dito pala sa taas, nakakategorize naman yung bawat product eh. Kunwari, ang order ng client ko, ito si Jennifer, ang order niya. Kunwari, may nagpa-member sa inyo, reseller package ang gusto niya. I-click nyo lang to para lumabas yung reseller package. Yan. Tapos lalabas na siya dito. Ayan na siya, oh. Walang reseller A kasi wala tayong stock ng lotion kaya tinanggal sa system eh. Kaya reseller B, C, D, E, F. Pag gusto naman niya VIP, i-check nyo rin yung VIP. Para hindi kayo malito, i-uncheck nyo na yung mga hindi kailangan. Kung gusto nyo lang. Kung nalilito pa kayo kasi nga bago, iwan nyo lang yung kailangan. O VIP A, B, C, E. Wala ding D. Dahil may lotion din yun eh. Wala pa tayo nun. Yun lang. Tapos sa women, ang category na to, yan yung mga underarm whitening, gluta, biotin for women, tapos Carica, Garcinia, yung pampapayat. Sa men, ayan, meron ding product for men, ganyan. Ganon lang, i-check nyo. Huwag nyo kakalimutan kasi yung iba, hindi nag-e-explore. Parang pag hindi na nila nakita, wala na, ganon lang, di ba? Tapos tinuruan mo na, hindi pa rin. Siyempre, tulungan mo din yung sarili mo, mag-explore ka, mag-click-click ka dyan, di naman yan sasabog eh. 'Di ba? Basta kapag may mga ganyang buton, kunwari hindi ka sigurado sa ginagawa mo, submit order, wag mong i-click. Pero kung mga ganito-gantong buton lang, try mo lang i-click, wala naman mawawala. Tapos ikaw mismo matutuklasan mo kung para saan yung mga yan. O yan, tapos kunwari, na nga yan? Gluta. So gluta, kunwari lang yung order niya. Submit nyo na siya. Tapos ito na yung pinaka-quotation niya eh. Para ma-double check mo lang din. Kasi minsan, pag nagmamadali ako, akala ko tama yung naklik ko na item, tapos dire-diretso ako. Submit order. Mali pala, hindi pala gluta yung na-type ko, tapos kinonfirm ko. Yun. Kumbaga, dito, i-check mo siya dito, tapos double check mo rin siya dito kung tama yung na-encode mo na product. No? Tapos confirm na. Pag confirm na siya, dito na siya lalabas sa confirm order. Ito na Jennifer Morales, tapos COD, date ordered 23, kasi ngayon ko in-encode. Ito yung time. Ito estimated lang to, minsan hindi nasusunod to. Yung delivery date. Ayun, tapos dito mo siya malalaman yung status niya. Pag cellphone gamit nyo, lang kayo, swipe lang kayo kaliwa. Order confirmed. O tas kunwari, na-close nyo na to. Kunwari, na-close nyo na tong tas mga after 3 days, binalikan kayo ng client nyo. Ma'am, ano na po status ng order ko? Dito nyo siya mahanap. Balik tayo sa dashboard. Kunwari, i-check nyo yung status nung in-order nyo nung May 23. Dito siya, pupunta kayo dito, customer. Di ba dito tayo nag-encode? Dito nyo na i-check yung mga customer orders. Tapos, kunwari nawala siya. Nawala na siya dito, hindi nyo makita. Kasi posibleng nabago na yung status niya. Kasi ito, mga confirmed orders to eh. Naka-filter siya ng confirmed order. Ayan o. Diba? Tas date din. Minsan, hanap tayo ng hanap. Clinic na yung all, hindi pa rin lumalabas yung order. Kasi nga, in-encode mo siya April, nasa May yung kalendaryo. I-change mo yung yung calendar. Yan, filter date, tapos kung anong na siya status. Yun nga, kunwari nawala na to. Posibleng naging packing na siya. Yan isa-select ko yung all. Lahat ng status andito. Kapag red, cancel yan. Kinancel ko. Or pina-cancel ng customer. Pag green, delivered na.
Pag orange, Okay lang yan. orange, Hindi niya makakain dineliver yan. pero nag-return. Yan. Iba-iba yan. Yan, yung mga green delivered. Pero pag may tapon yan. Tapos yan, pag na-check mo na yung status ng order niya, kunwari nakita mo returned. Kunwari ito yun si Jennifer, yung in-encode ko kanina. Orange. Ang orange, returned. Pag returned, laging may reason yan dito. Ayan yung reason, no? Ito yung unang, tracking set to ship by Laguna branch nung May 19. Tapos May 20, return siya. Ibig sabihin, hindi na i-deliver ng rider. Ito yung reason. Out of time, hindi na nadaanan. Yan ang ibibigay mo ngayong report dun sa sa client mo, ma'am. Hindi naubusan po pala ng oras yung rider kaya hindi na i-deliver sa inyo. Ganon. Kung kunwari wala siyang status, wala nakalagay dito, copy nyo lang tong POID. Ito ang POID. Yan ang POID na tinatawag. Yung 6-digit number na yan. Copy nyo yung POID. Oo, maghanap ka nga ha. Parang walang mata. Tapos, punta ng messages. Ito, pag sa cellphone, ang messages dito nyo makikita dito kahilera nitong mga to. Yung messages. Kunwari, aalamin nyo bakit na-return. Kunwari, hindi sila naglagay dyan ng reason. Tapos na-return. Siyempre, tatanungin nyo, copy nyo tong POID. Tapos Laguna branch siya, di ba? Ayan o, Laguna. Laguna 2. Kasi dalawa yung branch natin sa Laguna. Punta kayo ng messages, tapos support ticket. Tapos create new ticket. Hanapin nyo yung branch na nakakasakop doon, Laguna 2. Tapos yung POID, dito nyo ilalagay, yung kinapi natin na POID. Tapos mag-message na kayo. Ang makakabasa nito yung branch cashier. Sabihin nyo, good day Laguna branch, ganon. Tanungin nyo yung reason, bakit po na-return? Na-return ang order ni client. Ayan, ganun, pwede na yan. Tapos, asking po siya kung kailan ma-deliver. Kung kailan ma-deliver. Yan, ganyan, pwede na yan. Tapos create lang. Mababasa yan ng Laguna to cashier. Tapos mga after 30 minutes, check mo kung may reply na sila. Create. Pero hindi ko to isasubmit kasi kunwari lang naman yan eh. Pag na-create mo na siya, mare-refresh yan, mahanap mo na siya sa ibabaw. From time to time nga, or after 30 minutes, i-check mo kung may reply. Kagaya nito, nag-message ako kanina, 2:55 p.m. walang reply ang Manila branch. Pag ganyan naman case, kunwari urgent, nagagalit na yung customer nyo, walang update, pwede na kayong pumunta naman dito. Mag-join kayo dito sa logistics. Ayan. Ito Shanta Logistics, yung group natin, mag-join kayo dyan. I-share ko mamaya sa GC yung link nito. Or paalala nyo na lang sa akin. Dyan, kunwari, walang reply dito. SOP yun magtiticket muna kayo kung may concern kayo sa mga pa-order. Huwag kayong rekta pupunta dito. Mag-ticket muna kayo. Pag after 30 minutes walang reply, pwede na kayo mag-post dito. Tapos itag nyo lagi si Ma'am Abby. Abby Lontabo. Ito siya. Ito. Yan si Miss Abby Lontabo. I-type nyo lang dyan, ma'am, bakit po, ano po status nitong order ng client ko? Ganun lang. Tapos magre-reply siya dyan. Para alam nyo yung kung ano na nangyari. Yung iba, di ba sa GC natin, nagtatanong wala pa daw yung order nila. Ganun. Yun, kayo ang magpa-follow up nun. Tapos para alam nyo yung isasagot nyo sa client nyo. O yun na. Tapos ano na ba yung na-discuss ko? Yung shop for customer, ayan na, alam nyo na to ha. Paano mag-order para sa customer nyo, kung reseller package man yan or mga item lang na individual dito. Sa shop for customer, review ko ulit. Shop for customer, tas pagbago, new customer, tas submit nyo lang, huwag nyo kalimutan to, tsaka yan. Barangay. Submit. Paano kung ang client mo, kunwari, taga Mindanao o wala silang, may mga area kasi tayo na hindi pa sakop ng COD. Payment first tayo doon sa ganun. Ang mangyayari kasi, yung head office ang magpapadala nun sa kanila via JNT.
Kasi hindi sila sakop ng delivery natin. Wala tayong branch sa lugar nila kaya hindi sila madedelivera ng mga rider natin. Kaya mangyayari, ipapa-JNT nila. Pero hindi nagpapa-utang yung head office. Kailangan payment first sila. Kung kunwari, ito ulitin ko si Jennifer. Ano nga yan? Morales. Iba naman. Kasi may hindi, cancel ko muna yan cancel ko na to kasi hindi naman totoong order to eh. Dinemo ko lang. Ayan, paano pala mag-cancel ng order? Punta kayo dito sa customer, tapos customer orders. Hanggat black pa siya or ang status niya ay confirm, makakancel mo pa yan. Click mo lang. Kunwari ito, ika-cancel mo. Ito, yung cancel ni Annie Ursal. I-click mo lang siya, cancel. Ganun lang. Kagaya nito, ito, si Jennifer Morales, i-click ko lang siya, cancel order. Tapos maglalagay kayo dyan ng reason. Kunwari, anong reason? Via LBC na lang daw. Teka, mauubos yung oras natin, mag-ano ulit tayo ng bagong Kasi 40 minutes lang tong Zoom eh. Ay, opo. Tapos yun, maglagay kayo ng valid reason, hindi pwedeng, pag sinabi nyo na ayaw na ni client, nag-change ang isip, mababanto yung client nyo na yan, si Jennifer Morales. Pag umorder uli siya, baka hindi na siya maka-order. Lalagyan nyo via LBC na lang daw. Kasi kami, may mga stock kami sa bahay. Minsan, pag mabagal ang delivery ng branch, pinapa-LBC na lang namin sa client. Ayan, cancel na siya, nag-red, di ba? Ayun. Tapos, kunwari, order uli ako, Jennifer Morales ulit, pero ibahin ko yung pangalan. Yung address. New customer. Wag na yung iba naman. Mendoza. Ganyan. Tapos, 0995. Imbento lang yan. Tapos, 123. Ganyan. Kunwari lang yan Saan ba yung wala tayong branch? Teka. Tawi-tawi. Yan, malayo na kasi yan. Tignan nyo, lumabas siya not COD, di ba? Na-detect siya ng system na not COD kasi nga wala tayong branch sa lugar na yan. Pero submit mo pa rin yan. Submit, tapos confirm. Tapos, i-click mo na siya dito. Not COD siya, di ba? Tignan nyo, lumabas dito. Di ba, nung una, lumabas dito yung branch na magde-deliver sa kanya. Dito lumabas. Ngayon, walang branch na lumabas kasi nga hindi naman siya sakop ng COD natin. Nakalagay dropship. So, eto payment, piliin nyo kung saan siya nag-pay. Kunwari Palawan or BDO. Kunwari sa Palawan, dropship yan. Hayaan mo na to, bahala ang company mamili niyan kung paano nila ipapadala. Alam ko JNT lang tayo. Tapos kunwari umorder din siya ng gluta. 1. Tapos sinubmit mo na siya. Yan, submit, confirm. Di ba nga siya, dropship, walang sa kanila, walang branch. Oo, not COD, tama. Tingnan nyo, hindi siya nag-appear dito, di ba? Wala siya, Jennifer Mendoza. Bakit? Kasi nga, confirm order lang tong mga nandito, yung black. Nasaan siya napunta? Nandun siya sa unconfirmed. Paano siya magiging confirm? Ayan unconfirmed ang niya. Paano siya magiging confirm? Dito ka na mag-upload. Click mo lang siya pag nag-green. Dito ka na mag-upload nung yung payment niya. Papipicturean niyo sa kanila yung binayaran nila sa Palawan or sa BDO o kaya sa Cebuana. Yon. Ito, choose nyo lang dito yung kung anong payment siya, saan siya nag-pay, Cebuana, Palawan, or BDO. Tapos yung reference number. Tsaka receiver. Ang receiver natin is, cancel ko na to Okay na yun alam nyo na, basta upload image lang doon kapag hindi sakop ng COD. Cancel. Ayaw niya ng drop, payment first. Ganon, kunwari lang naman to. Tapos, ito yung bibigay nyo sa client nyo na na payment option. Sino-sino yung nag-attend? Cheche.
Airtel. Tapos, ay nawala siya. Nandito siya sa folder ko. Teka. Yung taga-receive ng payment natin. Ay, ayun. Eto. Yan. Yan na isa-send nyo. Kunwari, not COD siya. Yung client niya. I-send nyo yan sa kanya. Pwede siya magbayad sa BDO. Ito yung account name, Chantal Direct Sales Incorporated. Tapos ito yung account number. Ito yung, pag naman Cebuana, M. Luwilier, Palawan, LBC, Western. Ito ang receiver name. Mark Anthony Cabanada. Tapos cellphone number niya. Ayan. Tapos yun nga, pipicturean nyo yung resibo niya ng Palawan or Cebuana kung ano man yun. I-upload nyo doon sa doon sa payment niya. Para ma-confirm yung order niya. Kasi hanggang hindi niya ina-uploadan ng ng resibo, ng proof of payment, hindi yun ma-confirm, hindi rin ma-deliver yun. Tapos, eto naman yung sa Shop Now. Di ba kanina ang tinuro ko shop for customer? Etong Shop Now naman, para sa atin to. Ito name ko lumabas dyan. By default, hindi na yan mababago. Wala kang pagpipilian dito kasi sa'yo to eh. Ang presyo dito, yung kayo, kung reseller kayo, reseller price. Discounted yan dito pag sa Shop Now kayo pumunta. Pero pag sa Shop for Customer, pag dito, SRP yung lalabas dito. Dito sa atin, kagaya kanina yung Gluta, Shop Now ako, di ba? Yung Gluta, tignan mo, 594 lang yung price. Pero kanina, 990 kasi nga sa customer yun. Ayan, gagamitin nyo tong Shop Now pag gusto nyo bumili ng para sa sarili nyo. Tapos kung kunwari, ito, Manila yung address ko, taga Mandaluyong. Kunwari, umuwi ako ng Nueva Ecija, nagbakasyon ako, tapos gusto kong umorder, nandun ako. Pwede naman yung papalitan nyo lang yung eto, palitan nyo lang yan. Yung address nyo, kung nasan kayo kasalukuyan, Kabanatuan, kung nasan barangay kayo, yan. Tapos, pwede nyo siyang ipa-COD sa address na ilalagay nyo. Ito, palitan nyo rin to, syempre. No, COD o kaya cash on pick up. Ayun, ganun lang. Tapos yan na, pag cash on pick up, kunwari malapit lang kayo sa branch, pwede kayo mag-cash on pick up. Wala na siyang shipping fee o zero. Tapos, ano pa ba? Ito pala dito yung mga may tanong kung nasan yung mga COD area natin. Ito yung mga branches, contact directory. Pag cellphone ang gamit nyo, nasa pinakababa ata yan. Hanapin nyo lang tong contact directory. Andyan yung mga branches, tsaka yung address. Kunwari gusto nyo pumunta ng Bataan, nasa Batangas ka, gusto mo mag-pick up. Ito yung address. Malalaman mo kung malayo ka or malapit dun sa branch. Kung ipapa-COD mo na lang. Kung malapit ka lang naman dito, pwede ka mag-pick up. Yan yun. Tapos dito naman, etong COD area, ang pinapakita dito, kung ano yung mga sakop ng branch na yon. Kunwari nga, yung Batangas branch. Ito yung mga city na nade-deliveran ng Batangas branch. Kunwari, taga Bulacan. I-select mo lang tong Bulacan COD and pick up. Ayan yung mga bayan na nade-deliveran niya. Merong branch na hindi niya nade-deliveran yung ibang bayan eh. Kaya doon pala, dito, punta kayo dito sa check COD lagi. Check COD. Kunwari yung client niya, ma'am, may delivery po ba kayo dito sa lugar namin? Kunwari sa siya. Ayan, Tawi-Tawi dito. Hula na lang tayo ng lugar. Diyan yung malalaman kung COD or not COD. Ayan pag not COD lumabas, sabihan nyo na agad siya, ma'am, kailangan nyo po mag-payment first kasi po not COD po kayo. Kung minsan kasi mahirap magbenta pag payment first kasi nga nagdududa sila. So pakitaan nyo na lang sila ng proof. Ako ang ginagawa ko, pinapa-visit ko yung yung profile ko. Sabi ko, check nyo na lang po yung profile ko para makita nyo na legit seller ako. Andun yung picture ng pamilya ko. Kaya hindi ko kayo i-scam. Ganon. Yun na lang ginagawa ko. Yung iba na kumakagat naman, nagpe-payment first naman sila. Yung iba naman, hindi mo na kailangan ganon na may tiwala naman sila agad. So ngayon, kapag ayaw talaga nila ng mag-payment first, gusto nila COD, may isang option pa doon. Mag-shop now ka,
Kung malapit ka sa branch, mag-pick up ka na lang, pick up. Tapos, ipa-LBC mo, COD. So, ang tendency no, mag-aabono ka muna. Kailangan mag-abono ka, babayaran mo sa branch ito ng VIP price o reseller price. Tapos, papabayaran mo sa kanya ng SRP. Yung tubo mo, yung kita mo, hindi na papasok sa e-wallet mo. Sa'yo na mismo. Kung saan mo, kunwari ipipick up mo yung pera dun sa ano. Matatapos na yung Zoom natin. May itatanong pa ba kayo? Kung meron, ulit tayo. Yung e-wallet po, ma'am, kailan po yun makukuha? Kung Yung, if ever. yung e-wallet, pag may laman ng e-wallet nyo, weekly naman tayo nakakapag-payout. Every Opo. Wednesday, pwede kayo mag-payout. Wednesday na ating gabi, kapag lumampas na Webes na yon ng 12 a.m. ng madaling araw, wala na, hindi na kayo makakapag-payout. Next na ulit, Monday, Tuesday, Wednesday na ulit. Ganon. Bali, kasi kailangan